Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Kristo at gabay na pinili ng kalimutan ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng road rage viral ng isang former police na empleyado ng Supreme Court. So, ayon sa viral na balita at video na nakunan sa insidente ay nagkaroon ng issue itong former at siklista na kung saan ay kinasahan ng baril ito ng nasabing former police. So yun, ito yung ating tinungayan topic ngayon, na hinggil sa road rage na kung saan naging viral ngayon sa social media na nakapukaw din sa pamahalaan na nabalita ngayon na isang road rage nagkaroon ng gitgitan sa kalsada ng isang siklistang nakakotseng motorista. Ngayon ay nagalma itong motorista na former police pa naman at gun owner pa rin siya at empleyado ng Supreme Court. Ngayon, kinasahan niya ng baril itong siklista. So ayon sa mga ilang anggulong video ay pumasok pa kanan bigla ng bicycle lane itong nasabing former dismissed police na si Gonzales sa unahan nitong siklista. Kumbaga man, halimbawa ito yung nasa bicycle lane siya, ito yung kotse, kumatsa sa siklista. At itong siklista naman ay, pag gano'n, di alam ba ito, kumatsa na gano'n, and then ang ginawa ng siklista, pumunta siya rito sa kaliwa. So ngayon ay, itong tapos, lumiko uli pakaliwa o para paikis-ikis ito ng pagmamaneho na kumanan at may kinakat itong siklista. So ganun nga ang nangyari, no? Kumbaga kung mumustra mo, halimbawa ito yung bike lane, ito yung siklista, kinat niya pa ganun. Pagkatapos kumaliwa itong kung siklista para makadiretso. Kumadaanan yung siklista kinain yung bicycle So ang ginawa, bumalik ulit siya pa ganun doon sa unang siklista. So ngayon ay siguro nagkaroon na pagkaganon, biglang ganun, muntikan niya masagi itong siklista. So ngayon ay nilabas nung Gonzales itong siklista, tsaka binatukan yung kinasahan niya ng baril. So ngayon yun yung pangyayari na mali na ganun ang gawin niya, na kasahan niya ng baril yun. Parang threat yun, pananakot yung ginawa niya para kasahan niya ng baril. Kung meron silang problema sa ganung pangyayari, dapat nag-usap sila ng mabuti. So ngayon nilabas nitong Gonzales ang ngayon nilabas nitong Gonzales itong siklista at kinompronta at kinapok, kinasahan ng baril at kinalagkad yung beta dun sa tabi ng bike lane. So yun, doon sa ating promotion, doon sa ating article, doon sa The Critics website promotion. So andun yung link. So basahin niyo rin yung ating article doon. Andun yung links kung doon sa sa viral na video. So yung anggulo yung dalawang anggulo yon para makita yung yung lahat ng anggulo. Kasi yung ibang anggulo kasi nagtatalo na Yung isang anggulo kung paano nagpaikis-ikis yun. Na para yung buti hindi nung una, hindi niya nasagi nung una pa lang. Pangalawa, ginano niya, masasagi niya ulit. So ngayon ay mukhang sa pangyayari medyo may problema yung Gonzales, yung former police. Pag ganun siya So kinakat niya yung nagbabike. So ayon naman sa kanila, nagkasundo na di umano ang dalawa sa Quezon City Station 11 sa Galas at na di umano problema. So ngayon ay nag-viral sa social media itong nasabing insidente at ito ay nakapukaw sa ating sa pamahalaan, sa
ng babatas dito sa mga sa pulisya. At itong si General Torre ay naman ay nagka-press con para mabigyan ng side itong nasabing motorista na si Gonzales. Ngayon man, kinasuhan ng alarming scandal itong police. Nakomentuhan o na-plaque itong si General Torre na di umano parang kinakampihan o pinapatrinuhan itong former police na ito o yung ganun ito na nagkasalambay sa isyong ito. Nag-resign sa pwesto ang general for fair investigation. So yun ang nangyari. So yan nakatuko nga sa social media ang pangyayari. Yung ating mga nasa pamalaan may gustuhan yung pangyayari na yun na nagkasalambay. So dahil nga sa peaceful city, Quezon City, Manila, peaceful Philippines. So kanilang binigyan pinagtuunan ng pansang anggulong ito, isang kahit napakasimpleng pangyayari pero ito ay simple nga pero ito ay pangkaraniwan na nangyayari sa ating lipunan. Former police, ayan, gumagawa po halos sila yung siga, pangkaraniwang mamamayan, may involved na police, former. So nangyayari, binigyan ng pansin ng Senado para mag-hearing doon. O dinggin itong kasong ito at kaso ngayon yung pagre-resign na ito ni General Torre parang gusto pa yatang pagpaktak dahil nga si General Torre parang pinapanigan pinapatulungan itong si Lisa. Ngayon yun ang ating namang yung ating GPNP parang medyo medyo kanyang kinampihan din General Torre regarding doon sa kanya naging posisyon na siya ay hindi dapat tanggalin. Hindi tuloy ang tanggalin doon sa Quezon City sapagkat mahalaga siyang general. So ngayon ay iniimbestigahan na rin sa Senado ang pangyayaring nais din na pagdesisyonan nais din na pakasuhan ni DLG Secretary Abalos itong former police na involved ng kasong kriminal. Ngayon ay tila ayaw nang magsampa ng kaso nitong nista. So nais naman na kausapin ni PNP nga ni Acorda si DLG Secretary at Mayor Belmonte na wag nang pag-resignin si General Torre dahil sa marami itong nagawa sa QC. So tanggalan na rin ng gun license Gonzales at tinanggal sa trabaho sa AC o Supremo. So tinanggalan na ng gun license itong Gonzales at tinanggal na rin sa trabaho sa Supreme Court. So kasi ngayon siya na mayroon kumbaga man sa katatayo na sa pangyayari yung kanya status in life nasa Supreme Court. Ibig sabihin mayroon siyang malakas na kapit doon kung hindi ito pinagtuunang ng mga senador o ng mga mamabatas na ito ay pakasuhan na Senator na Secretary ng DILG. So ngayon ay tinanggal sa trabaho at tinanggalan na rin ng lisensya ng former police. So ngayon ang Critics Promotion at yung People's Anti-Crime Promotion at Anti-Criminality ay sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantawan. Dito sa issue nito Rollin Accident na ito ay ang ating side at bonus dito ay magsilbing aral itong ganitong mga pangyayari na mga sigalot sa kalye, yung mga sanaula sa kalye at hinahon lamang upang hindi magkaroon ganitong suliranin at nauuwi sa threat at iba ay mga away at patayan at traffic problem. So yun. So sana yung sa ganitong usapin sa trapiko ay hinahon yung ng ganyang roadway yung mga problema sa kalye na nagdudulot ng away, patayan, yan, takutan at sakitan at yung iba patayan, yung iba traffic problem. So hinahon lang magsilbing aral ito na hindi dapat pairalin yung galit at gumawa ng hakbangin na ganyan mananakot lalo na yung mga nasa acting police or mga former police or mga kahit or in general gun owner. Yung mga gun owner, kung kayo ay motorista, kayo ay wag mainit ang ulo, gagamitin yung baril panakot kung meron kayong nakaaway sa or gusto niyo mag-hari-harian
sa trapiko na kayo ay yung siyang gagawa ng kabulastugan sa kalsada, tapos galit pa kayo, tututukan nyo ng baril, yung mga maaaring kayo ay ituwid o kayo ay kausapin o kumprontahin sa inyong maling ginagawa. Ngayon ay sa pangyayaring ito nangyari ay parang yung pulis niya yung mali eh, yung napaigis-igis siya eh. So siya taong hindi aalma rin doon. Siya pa yata yung nangyari ay nilabas niya. Hindi ko parang yung siklista sinigawan niya ata yung ano o anong ginawa niya doon sa ano sa dito sa ano sa sa motorista na former police. Pero doon sa video parang wala namang ginawa. Biglang nila nung buti niya kasi masagi, tapos ang makikita mo lang doon nilabas. Wala kang makikita nagtalo yung dalawa. So nilabas na lang niya, doon nagkaroon ng pagtatalo, kinasana ng baril sa sinapo. Pero bago lumabas, walang makikita ka dun sa video na nagkaroon ng pagsiklista o pagtatalo. Pero parang lumalabas dun sa investigation, pinalo niya yung kotse. Yata dahil nga sa parang nagalit siya doon sa ano. Pero ang mukhang anong nangyari, hindi niya pinalo 'yon. Nasagi niya yung kung titingnan mo, ay nagpaigis-igis, nasagi niya yung kung meron tama yung kotse niya. Parang nasagi niya yung Pero may kukulang investigasyon para diyan. Sana ay yun ay maging patas. So ngayon ay maging silbing aral ito na hindi na pairalin yung init ng ulo ng bawat isa at huwag sa naula dun sa kalsada para walang disgrasya at walang pagtatalo at lalong may baril siga sa kalsada pagka nagkaroon ng katalo turuto ka tatakutin yung baril at worstly baka barilin pa nila yun patayin. So kagaya ng ibang pangyayari nakakulong na yung iba sa mga ganyan. So ang mga may pag-aari ng baril lalo na mga pulis ang involved even active ay retirado at dismiss ay dapat maging responsable na gun owner. Maging responsable naman yung gun owner natin sa pagdadala ng baril na hindi ito gawing panakot at gawing sa kanilang pagkakamali o even doon hindi dapat gamitin sa anumang uri ng konfrontasyon ay ginagamit. So huwag gamitin ang baril sa maling paraan sapagkat hindi ito ang dapat na pag-protect using the gun kaya kanilisensyahan at sa ating mga kapwa sa pagbibigay ng isyong baril sa nagkakaroon nito. Yung mga nai-issue ng mga gun owner, huwag niyong gamitin yan yung sa maling paraan, kung konfrontasyon lang, kakasama mo ng baril, ito. So dapat ay gamitin mo yan sa tamang paraan, hindi ito gagamitin sa maling paraan. So, kung saan dapat gamitin ng baril, doon lamang gagamitin nyo at not in sa mga life situation, mga ganon, pagtatago ng mga tao at sarili sa life threat situation. Ngayon, kung walang life threat, bakit mo gagamitin yan? Or ano ba, ganun ba, tatakutin mo dahil nakatalo mo. So mali yun. Yung mga gun owners na yan, dapat magsilbing aral ito kung ganyan ka sa kalsada na gun owner, dapat makasuhan ka ng makasuhan at maipakulong for ano ba, grave threats or anumang magawa mong krimen dahil mahirap kung ito ay hindi napagtunghayan ng ating kongreso, senador, ng mataas na opisyal dahil sa ito ay maaaring may influence, so bali wala, natakot ka na, ay nagawa na ng hindi mabuti. Nito mga ganitong klase ng mga irresponsible gun owner, lalo na pulis, yan, mabigat yun. So hindi mahirapan ka magsampa ng kaso dahil sa kung may influence yan lalo na may baril, lalo na kung nasa serbisyo. Ayun. Kung may influence, dismiss agad yan. Kung maaaring kapag ikaw ay lalo nasa korte. So mahirap yung maapi yung mga taong ganyan na sila ay walang baril. Kung may baril, parehas may baril, lalong delikado, magkabarilan ba sila. So hindi dapat panakot ang baril sa mga nakakagalit sa issue ng trapiko o anumang sitwasyon na walang life threat situation o naayon sa na dapat gamitan ng baril as issue. So lalo na gamitin ito sa naipas lang sa mga nakakagalit o kaaway at hindi gamitin ito sa tamang paraan. So yung mga ganun na be responsible, huwag gamitin ito para laban sa sino mang maaaring makaaway mo na hindi mo naman dapat gamitan ng baril. Kundi konfrontasyon lamang, lalo na walang baril. So ganon.
Kung hindi ka naman nasa life threat situation para kinunin yung baril mo, so huwag mo gagamitin yun dahil syempre kaso yan. Alam naman dapat natin. Eh kung malakas ka, so bali wala. Nagari-harian ka na o nagari-harian na yung mga gun owner using their gun laban dun sa mga sino maaari nilang mabiktima. Ano ba yung mga doon? So ating pinapanigan na tanggalan ng lisensya itong Gonzales o informer police na ito dahil sa delikado itong ganitong police o ganitong mga may gun owner. At hindi marunong magmay-ari ng baril at ang pinag-iral ay emosyon at galit para gamitin ang baril sa nakakagalit upang ipanakot o iharas, etc. etc. So dapat tanggalan ng lisensya yung mga ganitong gun owner. Lalo na ibabaril nila, ay dapat talagang attempted murder na ganyan at serious grave threats kung kakasama mo, lalabasan mo ng baril, di ba? Sana itututok. Kaya baka yun ang mahirap doon. Kung itutok mo serious grave threats yun or attempted murder, pwede. So dapat din ay kasuhan ng life threats, kasuhan ito ng threats ito para ang mga gun owners ay hindi o serious grave threats para ang mga gun owners ay hindi gamiting panakot ang kanilang mga baril kundi ay may kulong na dapat kaharapin ng mga ito. Dapat makasuhan kahit serious grave threats at makulong. Kasi para yung mga may baril, hindi na ginagamit pa lang. Yung iba kasi ginagamit panakot eh. Iba naman yung ginagamit talaga, babariling ka talaga. Kapag kakaaway ka, ngayon, aregluin ka, pamilya mo, mabayaran ka kung ano yun, mahirap doon. Eh kahit aregluin ka, kahit makulong, nakapatay na sila. Kaya dapat mag-irresponsible yung mga gano'n. At magamitin ito, sa ganun pamamaraan, hinahon lang sa magamit ng nilang armas. Kung talaga nalalagay sila sa alangan, at least, sa kanila gamitin yun. So, ang dapat kasuhan ng biktima at bigyan ng proteksyon ng pamahalaan ng biktima upang walang maimpluwensya na gumawa ng ganyan. Even that, no? Yung maimpluwensya o hindi, kung mayroon silang gun owner sila, pinanakot, kasuhan dapat yun. Pero bigyan ng proteksyon yung tao kung siya ay yung biktima para hindi siya takutin lalo. Para siya ay hindi patuloy na o para makapagreklamo siya. So ang naibalita na ikakaso dito sa former police na ito ay alarming is na lamang na maaari makulong ng 1 day to 30 days yata. Maybe or arresto minor, depende sa judge at nagawang alarma. So yun ganun lang kulong noon kung alarming scandal. Dapat serious grave threats para mabigat-bigat mga ilang taong kulong siya. Mga 6 months to 4 years yata yun. 6 years, mga ganun. Sa PNP, walang takipan ng kabaro at kakilala sa anumang nagagawang krimen ng especially PNP officer. So paano i-iral ang peace and order kung ganyang napapagtakpan ng mga kriminal? Dapat nakapagpapairal sila ng walang may-ari ng baril ang nakagagamit nito na gawing panakot dito o any crime at kung magkagayon may kulong silang kaharapin. So yun, sana yung PNP kung kaibigan nyo yung mga may-ari ng baril, huwag nyo pagtatakpan yan. Kung mali yan, huwag nyo pakialaman yan. At maaari hingin yung pero siguro huwag nang pakialaman kasi kung kayo ay nasa serbisyo, dapat yung pagpapairal ng batas doon sa nagkamali. Kasi there must be equal justice o fair policing. Kasi kung hindi, kasi yung police makakainganyo ng padrino, matatakot nila yung kung kahit ba naman ako, kung alam ko kung yung nakagawa lang yung maganda sa akin, may kakamping police or police, medyo nakakaano ka ng pagkatakot doon. Ngayon magre-rely ka na lang sa kalakan ng police kung ito ay gagawa ng matuwid, kung hindi, problema. Diba? Nireklamo mo yung police, ay gumawa yung talagang PNP ng aksyon laban dyan. Problema malaki yung matatakot ka, di ba? Sino pang aasahan mo? So, sa PNP, walang, yun na nga, takipan ng kabaro at kakila sa anumang nagagawang krimen ng sinuman. Especially PNP officer. So, paano i-rely yung peace and order kung ganyang napagtatakpan ang kriminal? So, kawawa yung biktima at inisaling tao na krimen ng mga nabibigyan ng license gun
At grabe pa dito ay kagaya niyan na may influence din sa kasalukuyan itong dismiss police dahil sa empleyado dito sa Supreme Court sa mga kawani doon sa judge. Ngayon, ipakita ng ating pamahalaan na walang maimpluwensya na ganyang palulusutin nila na ganyang pag-ugali na manakot ng baril, lalo na kung siya ay siya pa ang mali sa traffic rules. Doon sa pangyayari kung siya na yung mali, naglabas pa ng baril, dapat talagang makasuhan at maarlong kung mapakulong. At hindi lang basta kaso kaya kinasuhan para malitis at makulong. So ngayon ang problema yung siklista parang ayaw na magsampa ng kaso. So sino pwede magsampa ng kaso dyan? Pwede ba masampa ng kaso ng gobyerno yan? So sa isang banda, hingi niya ng kapatawaran in public ang ginawa ng motorista sa kanyang pananakot ng baril at pananakit. May kamalian din siyang magmaneho sa pagyawang-gewang niyang nagawa na nakat niya itong siklista sa pagdadrive niya ng ganang buti na lang at hindi niya naipit itong siklista o na disgrasya. So sa tingin natin meron din pagkakamali yung motorista. So sana may missing na mabuti kung ano pagkakamali niya sa traffic rules. At ang malinaw na pagkakamali niya, kinasahan niya ng baril. So yun yung dapat na talagang malinaw nakakasuhan ng serious grave threat. Ngayon sino dapat magkaso? Parang ayaw nung kumakasuhan ng siklista, parang nagkasundo na raw sila. Ngayon pwede makasuhan ng ating Senado yan sa isang local court sa mga korte. So dapat may traffic violation dito sa pagdadrive nakakibat sa kinain at sa pagkabin niya sa kaliwat kanan at kakain ng ibang linya tapos kakabin kaliwa may hindi malaman ang direksyon na kanyang tatahakin. So yung kanyang uli kong ginawang yun, wala bang traffic rule violation yun na nakakakatikat siya ng ilang mga gumagamit din ng daan. Parang sa national, di ba bawal yung swerving, yung parang kinakat mo yung lalagpas ka ng parang kumakat ka ng swerving. Di ba parang ganun yung ginawa niya, kaya lang sa isang pangaraniwang kalsada ng ata yun. Pero ganun ginagawa niya. Paliban na lang kung siya ay nagpa-placer para tumabi at pumaraat doon naman ay bakit nagpagalugan. So dapat initigan mabuti kung bakit ganun yung naging asal niya sa kalsada. At yung ba ay may violation yung ganun. Pakurba-kurba niya ng ganun, kahit may dahilan pa siya, di ba? Yun. Tapos niya makakadisgrasya pa siya ng tao. Di ba? Kung kinakailangan, halimbawa, kung ikaw ba yung ganun, matasagi ka, pwede mo nang tapikin na nasasagi ka na, di ba? Oy, nakakasagi ka, parang ganun. Dahil, umipit ka na eh. Kung lalo na, kung hindi mo na andyan na sa tabi mo, mapapalo mo sa lamin kung hindi ka napuna nun. Ngayon, kung sinadya niya yun, may mas malalang kaso. Ngayon, kung ikaw ay makakat nun na abot ka na, pwede mo namang, siguro, maaari mo nang dagundongin yung kotse kung ipit ka na. Pero kung nasa malayo ka at lalapit ka pa, siguro mali na yon. Pero pwede mo na siya siguro parahin at sabihan mali talaga yan or kaya sigawan mo na lang, maririnig ka naman siguro. Pero ang nangyayari, lumabas yung para kasahan siya ng baril sa tuwing pa. So siguro ibig nyo mabuti yung pangyayari na yon para mapakasuhan itong motorista. So again, maliwanagan ni Mother Mary ang lahat mula pamahalaan at mga Pilipino. At talimayin ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at patas ng justisya at may karapatang panahon. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at makapamuhay tayo ng mapayapa at madali at higit sa lahat may kaligtasang spiritual. Kung tatalimahin natin ang mabuting balita. Kaya talimahin ang mabuting balita upang ang pamahalaan ay mabuti, ang mamamayan ay makasunod naman sa pamahalaan. So yun, sana nakabagsaboys naman ang promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.